Hi everyone, welcome to Suda Tech Reviews. Tama yung nabasa mo dyan sa title. Merong isang bagay na ino-overdo minsan yung mga phone brands sa kanilang mga bagong release na phones. Kagaya na lang ng pag-uusapan natin ngayon. Ito Umidigi G6 5G at ito talaga yung nag-trigger sa akin na sabihin na talaga sa video na to kung ano yung ino-overdo minsan ng mga phone brands. So, para makuha nyo yung context nung gusto kong i-share sa inyong message, mas maganda panoorin niyo yung buong video na to at tingnan niyo rin kung ano yung masasabi nyo dito sa phone na to. So, pinadala to guys ng Umidigi. Again, ito Umidigi G6 5G. $119.99 to as of making this video na kung i-direct convert natin ay nasa around 7,000 pesos. Hindi pa kasama dyan yung shipping fee. So, kung tutusin, siguro, ang magagastos natin overall kapag in-order natin to sa kanilang AliExpress flagship store ay nasa 8 to 8,500 pesos. Mga ganon. Which is okay naman. Not bad para sa price niya. And kung titingnan ninyo, yung kanyang variant, ayan o, 128 gigabytes na siya. And 5G phone to guys ha. So, yung chipset niya, aasahan natin na hindi G99 or mga basic lang na mga chipset. 5G to. So makikita nyo dito sa box, yung itsura ng mismong phone, yung nandito nga pala sa atin ay yung lake green. Pero if ever ayaw nyo yung lake green, meron pa tong space black, nebula purple, tsaka glacier blue. So dito sa harap makikita nyo yung 12 GB kasi 6 GB yung additional virtual RAM na makukuha natin dito. Tapos yung kanyang internal storage ay 128 gigabytes. At makikita nyo guys, dito pa lang sa picture ng mismong phone na meron talagang ginagaya yung Umidigi. Meron silang ginagol na design or itsura dito sa phone nila at yan ay walang iba, iPhone. So makita nyo pa lang yung itsura ng kanyang camera module. Meron pa tayong dual camera or dual selfie camera. Mamaya pag-uusapan natin kung anong purpose niyan. So sa ngayon, unbox muna natin, pakita ko sa inyo yan. So yun agad yung makikita natin yung phone. Mahirap tanggalin sa box. Yan. Ito siya. So, tanggalin natin sa balot. So, ito yung kanyang lake green. Maganda siya sa personal, lalo na hindi siya smudge or fingerprint magnet. So, napakalinis niya tingnan. Pero again, kagaya na sinabi ko kanina, yung kanyang camera module ay may ginagaya talaga. iPhone talaga yung ginagaya nila. And grabe yung pagka-protrude ng camera. Ayan o, ang kapal. And to think na hindi naman flagship level yung camera specs ng phone na to, I don't think necessary na ganyan nagkakapal yung camera lens niya. Anyway, so tabi muna natin yan. Dito sa ilalim ng box, meron tayong makikitang jelly case. Ayan, flimsy lang pero meron tayong additional protection sa kanyang camera module. Meron tayong documentations dito. Ayan, Umidigi. Tapos yung ating SIM ejector pin na nakadikit na sa kanyang USB-C to USB-C cable. Ayan, napaka-wise decision yan. Tapos ito yung ating charger na 10 watts lang. Tapos USB-A pa rin. So, mali ako kanina. USB-C to USB-A cable to guys. So, yan yung laman ng box. Wala na tayong ibang makukuha. So, pag-usapan natin yung design. Okay, so makikita nyo guys ang likod itong G6 5G na parang dual tone siya. In a sense na dito makintab, glossy. Dito naman matte finish. Tapos flat naman yung kanyang sides. Ayan, ito yung ating power lock button na fingerprint scanner na din. Volume up and down buttons dito sa may right side. Dito naman sa may left side, yung ating programmable key or customizable key. Tapos yung ating SIM tray. Silipin natin. Okay, so ito yung kanyang SIM tray. Ayan, hybrid lang siya guys. Pwede tayong magsalpak ng dalawang SIM or isang SIM plus microSD card. Tapos ito naman guys yung kanyang display. So makikita ninyo, malaki-laki yung notch natin. Ayan, mala iPhone talaga kasi nga dual camera. Tapos meron na tayong pre-installed na screen protector dito at makapal-kapal yung ating chin compared sa kanyang forehead. At makikita nyo din, medyo bothersome sa akin to, yung corners niya ay hindi kapareho
nung shape nung corner ng mismong phone, nung mismong frame. Ayan, makikita nyo, iba yung shape nung mismong corner ng display at saka nung mismong phone. Ayun lang, nakaka-bother lang. For me pero sa iba okay lang naman siguro yan. Tapos dito naman sa may ilalim niya, yung kanyang main speaker, main mic, tsaka yung USB-C port. Tapos dito naman sa taas, yung kanyang secondary mic at headphone jack. Okay, so basically, pagdating naman sa design, okay naman. Wala naman akong masyadong napuna sa design niya. Maliban na lang siguro dun sa sinabi ko kanina, yung edge niya medyo hindi talaga pantay dun sa mismong frame ng phone. Tapos makapal-kapal yung ating chin dito compared sa ibang mga phones ngayon na kahit ganito na yung presyo, ang nipis na ng mga bezels. So pagdating sa design, kagaya sinabi ko, sakto lang siya, pero I know para sa marami medyo lugi tayo dito. And pagdating guys sa display, 6.57 inch yung size ito, 90Hz yung kanyang screen refresh rate, tapos IPS LCD na 720p lang yung resolution. And again, napakadaming phones sa ngayon na ganito yung presyo pero 1080p, 120Hz na yung display. So, medyo kapos na naman tayo doon. And obviously, iPhone talaga yung kinukuhang itsura nitong G6 5G at nakita natin yun dun sa notch. Pero hindi lang yan guys. Kapag sinwipe ninyo sa kanyang app drawer or app library, tingnan nyo. Looks familiar. Parang iPhone talaga. Ito yung gusto ko sana iparating na message dito sa video na to para sa lahat ng phone brands. Hindi masama na gayahin ng iPhone. Okay? Kasi ano sila trendsetter talaga pagdating sa design ng phone, sa UI, ganyan, sa functionality, sa features, and all. Or iba pa, baka may magalit sa akin. Pero gusto ko lang sabihin guys, hindi masama na gayahin ng iPhone, pero please do not overdo it. Kasi kagaya nito, hindi ganun ka-high-end yung chipset na makukuha natin dito sa phone na to. Hindi rin ganun kalaki yung RAM, and hindi rin ganun kabilis yung storage. Mamaya babalikan natin yan. Sana ginawa na lang stock Android. Isang perfect example dyan ay yung mga Nothing phone. Mala iPhone talaga yung itsura nung frame, nung likod, ganyan. Pero pag ginamit nyo na yung phone, unique pa rin siya. In a sense, na stock Android siya. Merong mga bits na features ng Nothing na hindi natin makikita sa ibang phone. Ganun lang sana. Hindi nila na-overdo yung pag-kopya or pag-imitate sa design ng iPhone. So sana ganun yung ginagawa ng ibang mga phone brands sa ngayon. Please, do not overdo it. Pero syempre, dahil Android phone to, alam kong sasabihin niyo, pwede naman gumamit ng ibang mga third-party launcher. Correct kayo dyan para mas maging stock Android. And I think, yun talaga yung kailangan ninyong gawin dito para mas maging snappy siya. Kasi minsan, kapag pupunta ako dito sa app drawer, merong delay ng konti. So dito, wala naman kayo mapansin. Pero kagaya sinabi ko, paminsan-minsan, merong kayo mapapansin na lag. Pero again, hindi naman malala. And I suggest gumamit kayo ng third-party launcher. So, balik tayo sa kanyang display. Okay, so balikan muna natin ng behavior ng kanyang refresh rate. So, dito sa kanyang settings, pakita ko lang muna sa inyo. Yung kanyang refresh rate, pwede nating iset to 60 or 90 Hz. Wala siyang auto. Okay, alin lang dyan sa dalawa yung pwede niyong piliin. So, in short, medyo magastos talaga to sa battery consumption kung 90 Hz yung pipiliin natin kasi nga nakalock lang siya. And kagaya na makikita nyo, hindi na natin ginagalaw yung display pero talagang nakalock siya to 90 Hz. Ang advantage naman yan, palaging smooth yung pag-scroll natin lalo na sa browser o sa iba pang apps. Pero again, pagdating sa battery consumption, medyo magastos. Pero papakita ko sa inyo mamaya yung actual na screen on time na nakuha ko dito. Okay, so kagaya na sinabi ko kanina, 720p lang yung resolution nito at ang isa pang disadvantage ay standard definition lang yung mapaplay natin sa mga streaming apps kagaya nitong Netflix. Okay lang sana kung 720p resolution pero high definition man lang sana yung mapaplay natin. So ayun lang, hindi natin may enjoy yung media consumption dito. Wala din tayong kahit anong customization na pwede magawa sa timpla ng kanyang display. Ang meron lang tayo dito ay night light para maging ganyan yung kulay or matanggal niya yung blue light. Yun lang. Pero yung color temperature, mabawasan natin ang pagiging bluish ng kanyang overall na timpla. Wala tayong ganun. Ngayon pagdating naman guys sa performance,
Android 13 na to out of the box, Dimensity 6100 plus 5G yung kanyang chipset, 8GB LPDDR4X yung kanyang RAM, at 128GB na storage na malamang eMMC yung storage type. Hindi dineclare ng Humidigi sa kanilang website kung anong klaseng storage type yung inilagay nila dito. So ang pinagbasihan ko lang ay yung storage test ng Antutu. Pakita ko sa inyo yung score. Okay, so kagaya na makikita nyo guys, 29,932 yung score. So, wala man lang lumitaw dito na UFS 2 point something. Usually may lumilitaw yan kapag UFS yung storage type ng isang phone. Pero ito wala. So, eMMC malamang yung nilagay nila dito. So, hindi ganun kabilis. Pero pagdating naman sa overall na Antutu score, mataas-taas naman. Decent para sa presyo niya. 373,067. Not bad. Pero, tingnan natin yung performance niya sa gaming. So, test natin siya dito sa Asphalt 9. Na-test ko na siya before, pero pakita ko lang sa inyo. So, pagdating sa smoothness or sa mismong performance ng kanyang gameplay, okay naman guys, walang problema. Na-generate niya naman almost lahat ng graphics. Kulang pa rin, pero decent naman. At kagaya na sinabi ko kanina, decent yung nakuha nating Antutu score. So, pagdating sa gaming, casual gaming, medium settings na mga games, okay lang. Kayang-kaya naman ng phone na to. And dahil nga 720p lang yung resolution nito, may expect natin na hindi talaga mabibigatan masyado yung kanyang chipset and hindi rin ganun kagastos sa battery. Ngayon naman, pag-usapan natin yung camera nito. So, isa to sa pinagmamalaki ng Humidigi dito sa G6 5G, yung camera niya. So, 50 megapixels yung kanyang main camera. Tapos, meron pa tong 5 megapixels na secondary camera na IR night vision. Mamaya pakita ko sa inyo. And ganun din dito sa harap. Kaya yan, may malaki-laking notch dito. Kasi yung kanyang selfie camera ay 8 megapixels yung main. Tapos, meron 2 megapixels na additional na IR night vision camera din. Okay, so ito guys yung itsura ng UI ng kanyang camera. So pakita ko lang sa inyo yung selfie camera. So meron tayong 1x tsaka 2x zoom. So ito siguro yun, yung isang camera. Pero kasi tinanong ko yung Humidigi, bakit hindi ko ma-activate dito yung night vision or yung infrared camera. Usually kasi kapag merong IR na camera sa isang phone, lalo na dito sa mga Humidigi phones, nagiging ano talaga siya yung black and white. Talagang kahit pitch black, makikita natin yung sarili natin or yung paligid. Pero dito, wala talaga sa UI niya. So, tinanong ko sila, ang sabi nila, yung IR camera daw ay magagamit lang or ginagamit lang talaga ng phone na to para sa face unlock. Yun lang talaga yun. So, kahit daw gabi or pitch black, ma-unlock natin yung phone gamit yung face unlock dahil doon sa tulong ng IR camera. So, I think itong 2x ay digital zoom lang nung kanyang 8 megapixels na selfie camera. Pero, tingnan natin yung likod naman kasi legit na merong IR camera yon. Okay, so yung nakikita nyo guys ay yung UI pa rin nitong camera app ng Humidigi G6 5G. So makikita niyo dito sa may bandang baba yung parang moon icon. Kapag pinindot natin yan, magagamit na natin yung IR camera niya. So makikita natin yung paligid kahit sobrang dilim. Kapag in-off natin yan, ayan, sobrang pitch black talaga. Malaking tulong siya, diba? Kahit pa paano. Yun nga lang, ayan, sa picture lang natin magagamit. Ayan. Hindi natin siya magagamit sa video. Missed opportunity yan. Sayang talaga. Kung magamit lang sana natin sa video, ang laking bagay. Ayan. Diba? Okay, so yun lang naman. Okay, panghuli guys, yung kanyang battery. So meron tayo ditong 5,000 mAh na capacity. 10 watts lang yung kanyang charging speed. And I think dito naman nag-excel itong G6 5G dahil sa mataas na SOT. Pero sa charging, hindi masyado. Maya pakita ko sa inyo yung result. Doon muna tayo sa SOT. So ito guys, 14 hours and 29 minutes. So almost 15 hours na nakuha nating SOT, which is good and reliable talaga, lalo na doon sa mga gagamit ng phone na to outdoor, sa mga gagamit ng GPS-based na mga applications. Maasahan po natin tong phone na to. Yun nga lang, pagdating sa charging speed, kagaya ng ina-expect natin, dahil 10 watts lang to,
talagang matagal. And pagdating naman sa charging guys, from 10 to 100%, 2 hours and 56 minutes ko na-charge yung phone na to. So almost 3 hours. Yun lang, talagang matagal i-charge tong phone na to kasi nga 10 watts lang. And makikita niyo guys masyadong nag-focus ang UMIDIG sa pag-ayos sa iPhone to the point na medyo na-compromise yung mas mahalagang bagay like yung charging speed. Sana man lang 18 watts. Okay na yun. At least acceptable na para sa presyo niya. Pero 10 watts lang. Tapos yung kanyang camera, sana nilagyan na lang nila ng ultra-wide kaysa sa IR. Although magagamit pa rin naman yung IR pero hindi masyadong dinedemand yan ng mga typical users. Kasi nga, hindi naman to rugged phone. Plus, yung kanyang display sana 1080p. And yung kanyang storage type, sana man lang UFS, hindi sana eMMC. So, yun lang. At kagaya na sinabi ko kanina, don't overdo kapag gusto natin gayahin ng iPhone. Okay naman yun. I mean, hindi ko sinasabing masamang gayahin ng iPhone kasi gustong-gusto ko rin ng UI ng iPhone. Yung itsura ng iPhone, gustong-gusto ko din. Pero, sana magkaroon pa rin ng unique, yung distinct na design yung bawat phone brand sa kanilang phone. So, yun lang naman. Maraming salamat sa panonood guys. Sa tingin nyo ba sulit tong phone na to? Paki-comment naman dyan sa baba kasi kayo pa rin na magde-decide bandang huli. Yung muna guys, para sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.